Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is October 22, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Seaway na restaurant sa may barangay 118 Tondo, Manila po yan, at dadalhin po natin sa may Tigi Commercial Furniture sa may Mabini Street, Barangay 23, Tolerant Village, Caloocan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakakuha na po natin sa disclaimer naman po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sa kaniwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private na yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano po? Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sa lahat. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Bilang miyembro ng Reserve Force ng Philippine Army. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon. Attorney, pinagpirma ng Philippine Army ang releasement o pagtanggal kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga walang salaan ng Reserve Force ng AFP. Epektibo mula noong Setyembre 21 ng taong kasalukuyan. Sa opisyal na pahayag ng Philippine Army, ang division ay resulta ng magiging pag-usuri kaugnay sa kanyang mga naging social media post na nananawagan sa mga AFP na service na mag-aklas kontra pamahalaan. Dati na magtuturing ng mabigat na paglabag sa rules at regulation ng grupong sa tahanan. Dahil natuloyan ng tansiranggalan ng karapatan na may kasabi ng AFP Reserve Force si Barsaga at hindi na rin siya pinapayagang magsuot ng uniforme ng militar. Sa anong pagkakataon, alinsunod naman sa Federal Usurpation of Authority o ang official sanction at illegal use of uniforms and insignia ng revised penal code. Pinagbabawalan na rin si Barsaga na maitalaga o makamisyon sa AFP, regular man o bilang isang reserve force sa hinaharap. Ayon sa Philippine Army, bagamat ikinalulungkot nila ang pangangailangan isagawa ang hakbang na ito. Alinsunod ito sa kanilang paninitigan, disiplina, integridad at pananabutan sa serbisyo. Grino naman ng SUKO na ang nasabing administratibong aksyon ay hindi tumutukol o sumasalimot sa personal na pagkatao o record sa public service ng naturang kongresista. Kasabay nito ay nanasigan din ang Philippine Army na mananatiling tapat sa misyon na maglingkod sa bansa at sa taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, TVMS. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, Maharlika Investment Corporation itinanggi ang pag-uugnay sa kanila sa isang convicted na foreign investor. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radio Patrol, Christian Yusores. Liza Maring pinabulaanan ng Maharlika Investment Corporation ang kumalat na balita sa social media sa ugnay ng isang convicted na dayuhan na nagsisilbing umanong advisor ng korporasyon. Sa isang pahayag nilinaw ng MIC na hindi advisor, consultant o affiliate ng korporasyon, si Patrick Mahoney, at kailanman ay hindi nagkaroon sa kanila ng kahit anong engagement o relasyon. Si
Ipinaliwanag ng MIC na stricto nag-ooperate ng korporasyon sa ilalim ng kanilang legal na mandato at nasa pangangasiwa ng mga itinalagang board of directors at management team. Binubuo man ang korporasyon ng mga highly qualified professionals na ipinahahawakan ng mataas na standard ng kasanayan, integridad at pananagutan. Binigyang diin din ng MIC na dumadaan sa masusip at transparent na proseso ang lahat ng kanilang desisyon sa investment para masigurong tapat at maaayon sa layunin ng bansa. Inimok ng MIC ang nagdathala na artikulo ng Sarawak Report sa board na maging responsable at huwag bilang isama o bawiin ang misleading content sa balita. Si Mahoney ay isang British Swiss national na inatulang guilty sa Switzerland dahil sa kasong fraud at money laundering kaugnay ng eskandalo sa One Malaysia Development Berhad ng Malaysia at kahalintulad ng Maharlika Investment Corporation ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Masusunod naman po, panel of prosecutors di pwedeng umaksyon sa hiling ng kampo ni Atong Ang na ibalik ito sa PNP-CIDG ayon sa DOJ. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon. Nilinaw ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Gowit na tanging dalawang aksyon lamang ang maaaring gawin ng panel prosecutors sa ugnay ng reklamo na gustong ibalik ng kampo ng negosyanteng si Atong Ang sa Philippine National Police Criminal Investigation Intersection Group. Ito ay ang madismiss o isampa ang kaso sa korte. Paliwanag ni Gowit, kung madismiss ang reklamo, maaaring muli magsampa ang mga complainants sa Department of Justice o DOJ kapag naisumitin na nila ang mga kulang na dokumento o karagdagang testimonya ng mga saksi para mapatatag ang nasabi. Papuntang Viejo, aarangkada na. Wow. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ito ang Radyo Patrol. Opo, ano po yung sinisira? Di ba po ang bawat pagkita ng Graceland, meron kami nagkaya-kayang pathway. Opo. Yun ang pinaka-boundary namin talaga. Yan happen, itong mga kaanak ko medyo nag-i-interest pa. Into 100 years na yun, sir, buhay pa ang mga magulang. Ang sinasamalang doon namin, buhay pa ang magulang pag hindi nila sinasaway yung magandang sistema. Dumating ang panahon, sir, nagpasukan sila, yung capacity ng 1.5 hectare, yun din ang lumabas sa kanilang survey. Okay. So, ang hinahabol ko, sir, hindi sinira yung aming pathway kasi kami ang nakuhaan. Okay. Pero Sir Jerry, linawin ko lang po kasi hindi ko po maintindihan. Yung sinasabi niyo po bang pathway, yan po ba yung mga pilapin? Kasi sabi niyo, sakahan dito. Pilapin po ba yung pinag-usapan? Yung pinakatumata yung boundary. Opo. So, ibig pong sabihin kasi, ang alam ko po, bukod sa halimbawa, napa-survey niyo na yan at meron ng approved na subdivision plan, ang kasunod na niyan, Sir Jerry, ay yung tinatawag natin paglalagay ng muhon. Yung muhon yan yung mga marker. Opo. Nag-additional kami in my property para daanan ng tubig. So, ang inibanda, yung original pathway, doon sa may muhon, ang iniwan nila is yung daan ginawa na sa yung namin inilagay. Nag-interest nga, sir, eh. Pero kasi dito po, ang sinasabi ninyo, dati yung pathway or yung pilapin ay nasa talagang boundary. Because pantay yan dahil pareho kayong gumagamit at walang kinakain sa inyong mga lupa. Ngayon, itinasok sa inyong loob at kumbaga hindi naman talaga inusog yung boundary pero parang sinabi dahil lupa mo yan o sa yung daanan mo yan, ilagay mo sa loob ng iyong property boundary. Tama po ba yun? Ang nangyari, sir, sinakop kami. Okay. Kasi ang naiisip ko po kasi dito, halimbawa, itinasok nila yung daanan. At dahil yan ay nasa loob ng inyong property, kung tutusin, hindi nila pwedeng gamitin. Hindi po ba? So, yun po, ang kumbaga, necessary consequence ng kanilang ginawang mali. So, kung tutusin ninyo, kung naglagay kayo dyan ng bakod, na nandoon, yung bakod naman ay within the property limits ng inyong lupa, wala silang magagawa. Hindi po ba? So,
Sir Jerry. Pero ang pinakamaganda po ganito, dahil kayo naman, unang-una, magkamag-anak po kayo. Pangalawa, ito po ba, ginawa nila na hindi nyo namamalayan, parang ginibanan nila at mabilis nila nagawa at nagulat na lang kayo isang araw, nabigil kayo. Oh, iba na. Ganun po ba nangyari? Ganun nga po, wala no partner notice at talaga nag-interest lang sa inibata po. At almost malaki yung sinasabi din na kukuha na saan kumuha noon. Okay, so ganito lang po. Unang-una ninyong hakbang, magkita po kayo, magsampa kayo ng reklamo sa barangay para mapag-usapan. Kasi dito po, Sir Jerry, ang maaari ninyong ikaso, kung kumain sila ng sa property po ninyo, nag-encroach. Pero dito, batay lang din po sa limitadong informasyon, hindi naman sila nag-encroach. Inusok nila yung daanan ng tao para ipasok sa inyong property. So, kung tutusin, wala ring nawala sa inyong area. Hindi po ba? Hindi nyo na lang siya magamit ngayon bilang taniman. Ngayon, parang nagkaroon kayo ng sariling daan sa loob ng sarili ninyong lupa. Tama po ba? Opo, kaya may kinuha sila sa party namin. So yun po ang kailangan natin patunayan sa pamamagitan ng kanibagong survey kasi yan po yung magiging patunay ninyo na talagang nag-encroach. So yun kung yung pag-uusok nila nung pilapin o nung tinatawag nating pathway, inuusok nila yung parang boundary para madagdagan yung kanilang lupa. Ayun po talaga pwede ninyo ireklamo. Pero kung yung kagaya po nung, kaya ako po nilinaw sa inyo nung una, na wala namang nakuha sa lupa ninyo kung nadagdagan. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna po sa mga.